Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig ng Boses ng Pagmamahal? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako si Clara, at muli nating sasamahan ang puso sa isang paglalakbay na puno ng pagsubok at pagbangon. Minsan, ang pag-ibig ay hindi lang sapat. Minsan, kailangan nating piliin ang mas mahirap na landas upang ipagtanggol ang totoo. Paano kung ang katahimikan mo, ang akala mong sakripisyo, ang unti-unting pumapatay sa mga taong pinakamamahal mo? Wala kang silbi, isa ka lang palamunin, Liana. Sigaw ni Victor. Ang boses niya ay gumuhit sa katahimikan ng hapagkainan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Liana. Nanigas ang buong katawan niya sa harap ng kanilang anak na si Mika. Sa harap ng ilang kamag-anak na inanyayahan para sa impromptu dinner, tinadtad siya ni Victor ng mapanlait na salita. Walang ambag, walang alam, kundi kumain at mag-shopping. Ang pait ng laway niya, ang paglamig ng kanyang mga kamay. Buong buhay niya, ipinangako niya sa sarili na magiging matatag para kay Mika. Pero paano kung ang tatag niya ay nagiging dahilan ng sarili niyang pahirap? Ang mukha ni Mika, may bahid ng pagtataka at hiya, ay unti-unting lumabo sa paningin ni Liana. Nag-init ang gilid ng kanyang mga mata. Sa loob ng maraming taon, ibinigay niya ang lahat. Ang pag-aalaga sa bahay, ang pagiging perfect wife, sa paningin ng lipunan, ang pagpapabaya sa sariling pangarap para lang maging buo ang pamilya nila. At ito ang kabayaran? Isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Kinalaunan, humupa ang ingay ng pamilya. Inihatid ni Liana si Mika sa eskwelahan. Ang mga mata ng bata ay tila may gustong itanong pero hindi masabi. Huminga ng malalim si Liana. Hindi niya hahayaang magpatuloy ito. Hindi niya hahayaang ang kanyang katahimikan ang sumira sa kinabukasan ng kanyang anak. Nagmaneho si Liana papalayo sa subdivision. Sa isang liblib na parking lot na may lumang puno ng mangga, huminto siya. Binuksan niya ang trunk ng sasakyan. Doon, nakatago ang isang bag na may laman. Isang simpleng maong na pantalon, maluwag na t-shirt at isang ID card. Ngayon, wala na si Liana Morales, ang tahimik na asawa. Ngayon, siya si Agent Mara. Sinimulan ni Agent Mara ang araw niya. Lihim siyang sumunod sa isang puting van na nagdadala ng mga kargamento patungong Batangas Port. Ang puso niya ay parang tambol, mabilis at may ritmo ng panganib. Alam niya na ang bawat galaw ng van na ito ay isang piraso ng puzzle, isang piraso ng mundo ng logistics na pinapatakbo ng kanyang asawa. Ang kanyang bawat paghinga ay isang paghahanap sa katotohanan na matagal nang inilibing. Nang makarating sa Batangas, nagpark si Agent Mara sa isang madilim na sulok, malayo sa mata ng tao. Kinuha niya ang kanyang binocular. Tiningnan niya ang isang lumang bodega, tahimik at tila walang buhay. Ngunit alam niya na sa loob ng mga dingding nito, may isang bagay na nagaganap. May isang bagay na mali. Sa kanyang monitor, isang larawan ang sumilay, isang pamilyar na mukha. Si Victor. Nakita niya ang kanyang asawa, may suot na pang-opisina, nakikipag-usap sa dalawang lalaki na may seryosong mukha. Tinitigan ni Liana ang monitor. Ang lamig ng hangin ay bumalot sa kanya. Hindi siya palamunin, hindi siya walang silbi. Siya ang maglalabas ng katotohanan. Ang imahe ni Victor sa monitor, ang kanyang seryosong mukha, ang paraan ng kanyang pakikipag-usap ay bumabagabag kay Liana. Gusto niyang magkamali. Gusto niyang ang lahat ng nakikita niya ay isang malaking pagkakamali lang, na si Victor ay sadyang mahirap lang kausap or preoccupied sa negosyo. Sa loob ng sumunod na linggo, si Liana bilang Agent Mara ay walang tigil sa paghahanap. Kasama ang kanyang team, sinundan nila ang bawat kilos ng Alonzo Logistics. Mga kargamento mula Batangas papuntang Subic. Mga delivery trucks na nagbabagsak ng supplies sa iba't ibang warehouse sa Metro Manila. Bawat resibo, bawat papel,
Bawat transaksyon, maingat nilang sinusuri. Ang initial suspicion, tax evasion. Malaking tax evasion. Hindi ba pwedeng nagkakamali lang tayo, Captain? Tanong ni Liana kay Captain Ramirez isang gabi sa opisina habang tinitingnan ang isang batch ng financial reports. May bahid pa rin ng pag-asa ang kanyang boses. Isang maliit na pagnanais na sana, hindi ganoon kasama ang kanyang asawa. Bumuntong hininga si Captain Ramirez. Liana, the numbers don't lie. May malaking discrepancies. Sa gitna ng mga numero at transaksyon, may isang bagay na nakapukaw ng pansin ni Liana. Isang serya ng mga dokumento na tila mga delivery receipts, ngunit may kakaibang codes na nakasulat sa gilid. Hindi ito standard, hindi rin ito mukhang pang tax evasion. Sinubukan niyang i-decode, pero wala siyang makita. Parang isang random na sequence ng mga letra at numero. Ibinulsa niya ang kopya ng dokumento. Isang maliit na tinik sa kanyang isip. Pagka-uwi, muling nagbago si Liana. Ang balikat niya, na matatag bilang Agent Mara, ay muling bumagsak. Ang matatalim niyang mata, muling naging malumanay. Naghanda siya ng hapunan. Inasikaso si Mika, tinulungan sa homework. Ang kilig, warmth ng buhay niya ay nakasentro lang kay Mika. Iyon na lang ang nagbibigay kulay sa kanyang araw. Habang naglalaba, pinupulot niya ang mga damit ni Victor. Isang lumang polo shirt. Mahigpit niyang hinawakan. Inamoy. Amoy pawis, amoy pabango ni Victor. Amoy ng nakaraan nila. May mga pagkakataong naging totoo ang lahat. Naging masaya sila. Naaalala niya ang mga pangarap nila noon. Sana, mali ang lahat ng nakikita niya. Sana, may paraan para bumalik ang lahat sa dati. Ma, tapos na po ako sa homework ko. Sigaw ni Mika mula sa sala. Ngumiti si Liliana. Isang pilit ng ngiti. Pinunasan niya ang kamay niya at nagtungo sa sala. Ang maliit na tinik tungkol sa coded documents ay nanatili sa kanyang isip. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Victor sa tabi niya, hindi makatulog si Liana. Binuksan niya ang kanyang phone, nagbabaka sakaling may bagong development sa kaso. Isang notification ang bumulaga sa kanya mula sa isang encrypted messaging app na ginagamit lang ng CIDG. Ang mensahe ay mula kay Captain Ramirez. Maikli, pero tumagos sa kanyang puso. Liana, may urgent? Isang malaking bank account ang nabuksan under your name sa Cayman Islands. Ang screen ng telepono ni Liana ay tila nagnininga sa dilim ng silid. Isang malaking bank account ang nabuksan under your name sa Cayman Islands. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang dugo. Parang may kung anong kumagat sa kanyang puso. Imposible. Hindi. Hindi na siya nakatulog. Habang lumalalim ang gabi, bumangon si Liana. Ang kanyang utak ay umaandar ng napakabilis. Nagpunta siya sa kanyang home office na matagal nang hindi niya ginagamit at binuksan ang kanyang lumang laptop. Hindi na siya Agent Mara ngayon. Siya si Liana Morales, ang asawa na nasa gitna ng isang bangungot. Ang mga impormasyon ay unti-unting lumabas. Bank statements, mga papeles ng kumpanya, mga dokumento ng property, mga transaksyon. Bawat scroll, bawat click ay parang punyal na tumutusok sa kanyang dibdib. Nakita niya ang mga pirma niya, ang kanyang pangalan, ang kanyang mukha sa mga photo ID na may iba't ibang petsa, mga papeles na hindi niya kailanman pinirmahan, mga account na hindi niya kailanman binuksan, lahat nasa pangalan niya. Ang akala niyang tax evasion lang ay isang malaking network ng money laundering. At ang pinakamasakit, siya ang front. Siya ang fall guy. Ang buong sistema ng Alonso Logistics ay konektado sa kanya. Siya ang magiging mukha ng lahat ng kasalanan. Traitor. Ang bulong ni Liana, puno ng hapdi, hindi niya halos marinig ang sarili. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang mouse. Hindi lang siya walang silbi. Para kay Victor, siya ay isang kasangkapan. Isang latyan para sa kanyang krime.
Nagmamadali siyang pumunta sa banyo. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang mga mata niya ay mugto. Ang kanyang mukha maputla. Hindi niya halos makilala ang sarili. Isang estranghero ang nakatingin sa kanya mula sa salamin. Isang estranghero na may pangalan niya, na may buhay niya, pero wala ang kanyang kaluluwa. Naramdaman niya ang init ng luha, hindi para sa pag-ibig na nawala, kundi para sa pagkatao na tila ninakaw. Ang pagiging ina na pinagtanggol niya ng buong puso, ngayon ay ginagamit laban sa kanya. Kinaumagahan bago pa magising si Mika, bumaba na si Victor. Nakarinig si Liana ng malakas na boses sa telepono. Hindi sinasadya, narinig niya ang pag-uusap. Yes, Don Miguel. Tapos na ang lahat ng arrangements. Boses ni Victor, puno ng kumpiyansa. Ang malaking deal ay tuloy. Walang magiging problema. Lahat ay nakaset up. Ang mga papeles, nasa tamang lugar. Don Miguel. Ang pangalan ay nanatili sa isip ni Liana. Sino si Don Miguel? At anong malaking deal? Lalo siyang kinilabutan. Tila may mas malalim pa sa buong kasong ito. Maya-maya, narinig ni Liana ang paglabas ni Victor. Nagkunwari siyang natutulog. Nang tuluyan ng umalis ang sasakyan, bumangon siya. Pumasok siya sa silid-aralan ni Victor. Ang mata niya ay nakatuon sa desk, sa isang nakatagong drawer. Sa ilalim ng mga lumang business cards, may nakita siyang isang maliit na USB drive. Hindi ito ordinaryong USB. May kakaibang logo. Kinuha niya ito. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ito na ba? Ito na ba ang susi sa lahat? Sa opisina ng CIDG, maingat na isinaksak ni Liana ang USB drive sa isang isolated computer. Hinawakan niya ang kanyang hininga. Kung ano man ang nilalaman nito, ito na ang katotohanan. Lumabas sa screen ang isang serye ng mga folder, mga pangalan ng kumpanya, mga petsa, mga bank account. Nang buksan niya ang isang folder na may label na International Transactions, bumulaga sa kanya ang isang komplikadong web ng mga transaksyon sa iba't ibang bansa. Milyon-milyong piso. At sa dulo ng bawat transaksyon, sa listahan ng mga beneficiary accounts, ang pangalan niya, Liana Morales, paulit-ulit. Liana, tandaan mo, walang gustong kumuha ng isang babaeng walang trabaho, walang ambag, at higit sa lahat, isang inang hindi kayang panindigan ang kanyang pamilya. Ang mga salitang yon ni Victor ay sumabog sa gitna ng tawanan at ingay ng isang family fiesta sa bahay ng kapatid niyang si Tita Elena. Nagtaas ng kilay ang mga pinsan at tiyahin. Ang iba ay nagbubulungan, ang tingin nila ay tumutusok sa likod ni Liana. Walang makakasakit sa akin. Paulit-ulit niyang sabi sa sarili, ngunit ang bawat salita ni Victor ay parang matatalim na basag na tumutusok sa kanyang balat. Ang hiya na ay kumalat sa kanyang pisngi, hindi dahil sa kahihiyan niya, kundi dahil sa kahihiyan na dulot nito kay Mika. Nakatayo si Mika sa isang sulok, nakikipaglaro sa kanyang mga pinsan. Nang marinig niya ang boses ni Victor, huminto siya. Ang mga mata niya ay naglakbay mula kay Victor patungo kay Liana, puno ng kalituhan at sakit. Pakiramdam ni Liana, may bumagsak na pader sa loob niya. Kinabukasan, lumala ang sitwasyon. Ang tsismis ay kumalat na parang apoy sa barangay. Narinig mo na ba si Liana? Kawawa naman si Victor. Buti pa si Mika. Mas matalino pa sa nanay niya. Baka may iba na si Liana, kaya gusto na makipaghiwalay. Kaya siya ganyan. Sa eskwelahan, nagsimulang asarin si Mika ng kanyang mga kaklase. Walang kwenta daw nanay mo. Palamunin. Umuuwi si Mika na tahimik. Hindi na masyadong nagkukwento tungkol sa araw niya. Kung minsan, makikita ni Liana si Mika na nagtatago sa kwarto, umiiyak ng tahimik. Isang hapon, nakita ni Liana si Mika sa sala. Nagpipinta. Pinipilit niyang maging masaya ang kulay sa canvas, pero ang ipininta niyang pamilya, si Mika, si Victor, ay may ngiti. Si Liana naman, isang itim na anino lang sa isang gilid, walang mukha, walang kulay. Mika, anak,
Hindi makapagsalita si Liana. Tiningnan siya ni Mika. Ang mga mata ng bata ay puno ng lungkot. Mama, bakit? Bakit po sinasabi nila na wala kang kwenta? Parang may humiwa sa puso ni Liana. Ang kanyang katahimikan, ang kanyang pagtitiis, ang kanyang pag-asa na magiging maayos ang lahat. Ngayon, ang lahat ng iyon ay sumisira sa kaluluwa ng kanyang anak. Sa isang sulok ng sala, nakaupo si Lola Esther, ang matandang tiyahin ni Victor. May sakit na sa mata, pero tiningnan niya si Liana ng matagal. Ang kanyang tingin ay puno ng lungkot at pag-intindi. Tila may gusto siyang sabihin, pero tumalikod siya nang makita niya si Victor na papalapit. Tama na, Liana. Hindi mo na kailangan magpanggap. Ang mga salita ni Lola Esther, ang mga mata ni Mika, ang mga bulungan ng mga kapitbahay. Lahat ng ito ay nagtulak kay Liana sa isang dulo. Hindi na niya kayang manatili sa anino. Hindi na niya kayang manahimik. Para kay Mika, para sa kanilang dalawa. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Mika, kinuha ni Liana ang telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang desisyon ay matatag. Dinial niya ang numero ni Captain Ramirez. Captain, bulong niya. Ang kanyang tinig ay basag, pero puno ng diin. Gusto ko nang tapusin to, now, kahit anong mangyari. Captain, gusto ko nang tapusin to, now, kahit anong mangyari. Ang mga salitang yon ni Liana ay hindi na isang pakiusap, kundi isang panata. Hindi niya na kayang tiisin ang hapdi sa puso. Hindi na niya kayang baliwalain ang hiya sa mukha ni Mika. Ang kanyang katahimikan ay nagdulot lamang ng mas matinding sakit. Oras na para lumaban. At alam niya kung saan magsisimula. Ang pangalan ni Alex de la Cruz ay matagal nang nakatatak sa kanyang isip. Financial officer ni Victor, sinibak, siniraan, isang biktima na may sapat na dahilan para tulungan siya, isang taong may kakayahan at posibleng may alam. Nagmaneho si Liana patungo sa Quezon City, isang maliit na coffee shop. Doon nagtatrabaho si Alex bilang part-time barista. Nagpalit siya ng damit sa kotse, isang plain t-shirt, jeans at baseball cap. Hindi siya Agent Mara. Hindi rin siya Liana Morales. Siya ay isang taong naghahanap ng kakampi. Alex de la Cruz? Tanong ni Liana. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig sa kaba. Inangat ni Alex ang tingin mula sa ginagawa niyang kape. Ang kanyang mga mata ay nagbabantay, may bahid ng pagod. Ako nga po. Bakit? Mabilis na ipinakita ni Liana ang kanyang badge ng CIDG pagkatapos ay agad na itinago. Agent Mara, kailangan kong makausap ka tungkol kay Victor Alonzo. Victor Alonzo? Napasinghap si Alex. Ang mga mata niya ay nagdilim sa galit. Ano pa bang gusto niya sa akin? Hindi pa ba sapat ang ginawa niya? Sinira niya ang buhay ko. Pinalabas niya akong magnanakaw. Alam ko, Alex. At alam ko rin na hindi ka magnanakaw, Liana said, her voice soft but firm. Alam ko na mas malalim ang kinalaman ni Victor sa mga bagay na ginagawa niya. Hindi lang tax evasion at ginagamit niya ako bilang lachan. Ikinuwento ni Liana ang lahat. Ang mga bank account na nasa pangalan niya, ang mga pekeng dokumento, ang paghaharap ni Victor sa party, ang mga luha ni Mika. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita ang litrato ni Mika na hawak ang drawing na may anino niya. Tingnan mo, Alex. Hindi ko na kaya. Para kay Mika. Tinitigan ni Alex ang litrato. Ang galit sa kanyang muka ay unti-unting napalitan ng pighati. Mahirap kalabanin si Victor. Marami siyang koneksyon. May mga tao siyang kayang bilhin. Kaya nga kailangan ko ang tulong mo, Liana insisted, her eyes locking with his. Kailangan natin ng katarungan, hindi lang para sa akin at kay Mika, kundi para sa lahat ng sinaktan niya. Napabuntong hininga si Alex, isang mahabang buntong hininga. May isang bagay. Noong pinilit niya akong umalis, nagmamadali siyang itapon ang lumang laptop niya. Sabi niya, ayaw ko nang makita yan.
Basura na yan. Biglang sumiklab ang pag-asa sa dibdib ni Liana. Nasaan ang laptop na yon ngayon? Hindi ko alam. Pero kung may nilalaman yan, baka nasa basurahan pa sa likod ng opisina. Sa pinaglabasan ko dati, may security, pero naputol ang kanyang salita. Ang kanyang mga mata ay nanunukso. Mabilis silang nagplano. Liana ang susubok hanapin ang laptop. Si Alex naman, hahanapin ang anumang lumang papeles na naisalba niya. Nagkita sila muli kinagabihan sa isang maliit at abalang karinderya. Nagkunwari silang magkaibigan na nag-catch up. Ibinigay ni Alex kay Liana ang isang folder na may mga lumang printouts, mga payroll, ledger entries. Tila walang kwenta sa unang tingin, pero alam ni Liana na bawat numero ay maaaring may kwento. Malaking tulong to, Alex. Maraming salamat. Bulong ni Liana. Biglang, isang itim na SUV, may dark-tinted windows, ang dahan-dahang huminto sa tapat ng karinderya. Ang bintana ng driver ay bumaba ng bahagya. Isang anino sa loob, isang lalaking nakasombrero, nakasalamin. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatutok sa kanila. Ang itim na SUV ay nanatili sa tapat ng karinderya. Ang lalaking nakasombrero ay hindi na bumaba ang bintana. Ngunit ang kanyang presensya ay parang yelo na dumadaloy sa mga ugat ni Liana. Naramdaman ni Alex ang paghigpit ng hawak niya sa kanyang braso. Mabilis. Bulong ni Liana, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa salamin ng sasakyan. Huwag kang magpahalata. Nagkunwari silang nagpaalam. Sige Alex, ingat ka. Liana said, her voice unnaturally light. Humakbang siya palabas ng karinderya. Ang bawat hakbang ay maingat. Tila naglalakad sa basag na salamin. Ramdam niya ang titig sa likod niya. Sumakay siya sa kanyang kotse. Nang lumingon siya, nakita niya si Alex na nagmamadaling sumakay sa isang jeepney. Ang itim na SUV ay nanatili. Tila isang anino na naghihintay. Nagmaneho si Liana, panay ang pagtingin sa rearview mirror. Ang SUV ay sumusunod. Hindi siya pwedeng dumiretso sa CIDG. Kailangan niyang mawala. Nagliko siya sa isang masikip na eskinita. Pagkatapos ay muling lumiko sa isa pang kalye na puno ng mga tricycle. Sa gitna ng gulo, nawala niya ang itim na sasakyan. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang puso ay kumalabog pa rin. Kinagabihan, nagkita sila ni Alex sa isang lumang warehouse na ginagamit ng CIDG bilang safe house. Ang pagod at kaba ay bakas sa kanilang mga mukha. Sigurado ka bang nandito ang laptop na yon? Tanong ni Liana. Tumango si Alex. Sa likod ng opisina niya dati, may lumang basurahan doon. Kailangan nilang maging maingat. Ang lumang opisina ni Victor ay meron pa ring security kahit na inilipat na ang karamihan ng operasyon niya sa Makati. Isang madaling gabi, nagbalat kayo sila bilang maintenance crew. Ang dilim ay naging kakampi nila. Maingat silang naglakad sa mga pasilyo, ang bawat tunog ay parang dagundong. Nahanap nila ang likuran ng opisina. Isang malaking container ng basura ang nakatayo doon. Amoy lumang papel at alikabok. Sinimulan nilang halukayin. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig sa lamig at pag-asa. Ito, Ottensi. Bulong ni Alex. Ang kanyang boses ay puno ng excitement. May hawak siyang isang lumang laptop. May bahid ng dumi. Ngunit mukhang buo. Bumalik sila sa safe house. Maingat na nilinis ni Liana ang laptop. Nang buksan niya, huminga siya ng malalim. Umaandar. Ngunit may password. Sinubukan ni Alex ang ilang lumang password ni Victor. Wala. Try mo yung birthday ni Mika. Liana suggested, her voice barely a whisper. Bingo! Bumukas ang laptop. Nagbukas sila ng mga folder. Hindi lang tax evasion, hindi lang money laundering, mga spreadsheet ng mga pangalan, mga lokasyon, mga larawan ng mga kababaihan at bata, mga transaksyon na hindi lang pera ang kinalaman, kundi pati na rin ang buhay ng mga tao. Human trafficking, extortion. Napasandal si Liana sa upuan, ang kanyang muka ay namumutla.
Nakatingin siya sa screen. Nakikita niya ang pangalan ni Victor, malaki at malinaw. Sa gitna ng lahat ng kasuklam-suklam na impormasyon, isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding pagkasuklam. Hindi lang ang asawa niya ang traidor. Siya ay isang halimaw. Habang patuloy silang naghahalungkat, may nakita si Alex na isang folder na may kakaibang pangalan, Project Phoenix. May padlock na icon. Hindi ko to ma-access, Liana, sabi ni Alex. Mas malalim ang encryption nito. Project Phoenix sa bulong ni Liana. May isang bagay sa pangalan na yon ang nagpakilabot sa kanya. Parang isang bagong antas ng kasamaan. Maya-maya, narinig nila ang tunog ng sasakyan sa labas. Nagkatinginan sila ni Alex. Hindi ito dapat mangyari. Kinabahan si Liana. Mabilis niyang isinara ang laptop at itinago sa bag. Lumabas sila sa safe house, nag-iingat sa bawat tunog. Paglabas nila sa gate ng warehouse, natigilan sila. Si Victor, nakatayo siya sa labas ng building kasama ang dalawang lalaking nakasuot ng itim. Ang mga mata ni Victor ay matatalim, naghahanap. Tila may hinahanap siya at ang tingin niya ay dumiretso sa kanila. Ang mga mata ni Victor, ang paghahanap sa kanyang titig, hindi sila pwedeng magkamali. Nakita sila ni Victor. Mabilis na hinila ni Liana si Alex sa likod ng isang lumang truck. Bumilis ang tibok ng puso niya. Victor! Bulong niya. Nakita niya tayo. Paano, Anyan? Alex asked, his voice laced with fear. Hindi ko alam, pero kailangan nating umalis dito. Ngayon. Naglakad sila ng mabilis, nagtatago sa dilim, umiiwas sa bawat anino. Ang presensya ni Victor sa labas ay nangangahulugang naghahanap na siya. Naghahanap ng kung ano o ng sino. Pagdating sa bahay, naramdaman ni Liana ang bigat ng bawat hakbang. Kinabukasan, magbabago ang lahat. At tama siya. Isang araw pagkatapos ng insidente sa warehouse, iba na ang Victor na umuwi. Ang nangiti niya ay pilit. Ang kanyang mga mata ay nanunukso. Parang laging may sinusuri. Kumusta ang araw mo, Liana? Tanong ni Victor sa hapagkainan. Ang kanyang boses ay tila napakatamis, ngunit may isang bagay na mali. Wala kang napansin na kakaiba sa bahay? Naramdaman ni Liana ang paglamig ng kanyang kalamnan. Alam niyang sinusubukan siya ni Victor. Nilingon niya ang kwarto. Walang kakaiba, ngunit ang pakiramdam niya'y may nakatingin sa kanya. Wala naman, Victor. Lahat ay tulad ng dati. Bakit? Ngumiti si Victor, isang makahulugang ngiti. Wala. Akala ko lang, baka may mga bagay na biglang nagbago. Mga bagay na hindi dapat. Kinagabihan, habang nasa kwarto, napansin ni Liana ang isang maliit na kislap sa ilalim ng ilaw. Isang maliit na pulang ilaw sa likod ng isang painting. Camera, microphones, nagkalat ang mga ito sa buong bahay. Ang kanyang tahanan ay naging kulungan. Ang kanyang buhay, isang palabas para kay Victor. Lalo pang tumindi ang laro ng pusa at daga. Bawat galaw ni Liana ay maingat. Bawat salita, pinipili. Nagkunwari siyang abala sa bahay, inasikaso si Mika, nag-aalala tungkol sa pangaraw-araw na gastos. Pinilit niyang maging ang tahimik na asawa na alam ni Victor, ngunit sa likod ng pagpapanggap, nagtatrabaho si Liana. Sa banyo, sa ilalim ng tunog ng umaagos na tubig, lihim niyang kinopya ang lahat ng data mula sa laptop ni Victor patungo sa isang secure drive na ibinigay ni Captain Ramirez. Kailangan niyang ma-decode ang Project Phoenix. Isang gabi, narinig ni Liana si Victor na nag-uusap sa telepono. Ang boses niya ay mahina, ngunit narinig niya ang mga salitang, Don Miguel, at pulong. Oo, Don Miguel. Ang pulong sa susunod na linggo. Doon na natin tatapusin ang Project Phoenix. Hindi na natin pwedeng ipagpaliban pa. Ang Project Phoenix. Ang folder na hindi nila ma-access. Ang pulong. Ito na ang susi. Kinabukasan umalis si Victor para sa isang business trip.
Sa pagkakataong ito, sinadya niyang iwanan ang kanyang briefcase na nakabukas sa ibabaw ng kanyang desk na may isang folder na may label na Confidential Meeting Agenda. Tiningnan ni Liana ang briefcase. Alam niyang ito ay isang bitag, isang pagsubok, pero ito rin ay isang pagkakataon. Kung ano man ang nilalaman ng folder na yon, siguradong may kinalaman ito sa Project Phoenix at sa nalalapit na pulong. Huminga si Liana ng malalim. Lumapit siya sa desk. Ang kanyang puso ay kumalabog. Maingat niyang binuksan ang folder. Ang folder na iniwan ni Victor ay nakabukas. Hawak ni Liana ang kanyang hininga. Sa loob, hindi mga dokumento ng negosyo. Ito ay mga printout ng mga pag-uusap, mga mapa, mga plano. At sa ibaba, ang susi para ma-access ang Project Phoenix, isang serya ng mga code na nakatago sa isang ordinaryong schedule. Mabilis siyang kumilos. Pumasok si Liana sa banyo, binuksan ang gripo ng malakas para matakpan ang anumang tunog. Sa likod ng salamin, may hidden compartment doon kung saan niya itinago ang kanyang CIDG-issued laptop. Isinaksak niya ang drive. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type. Bumulaga sa screen ang isang malawak at masalimuot na web ng korupsyon. Hindi lamang money laundering at human trafficking. Nakita niya ang koneksyon sa ilang mataas na opisyal ng gobyerno, mga pangalan na nakatatak sa kasaysayan ng bansa. Ang Project Phoenix ay isang operasyon na dinisenyo upang linisin ang lahat ng bakas ng kanilang krimen. At ang huling hakbang, ang pagpapakalat ng mga ebidensya na magpapako kay Liana. Ang kanyang pangalan, ang kanyang pagiging palamunin, ang kanyang kawalan ng ambag ay gagamitin para siyang lumabas na utak ng lahat ng kasamaan. Plano ni Victor na tumakas at iwanan si Liana para harapin ang lahat ng parusa. Naramdaman ni Liana ang matinding pagkasuklam. Hindi lang siya instrumento, siya ay magiging sakripisyo. Ang kanyang sariling asawa, handang itapon siya sa hukay. Pinikit ni Liana ang kanyang mga mata. Sa loob ng dilim, nakita niya ang mukha ni Mika, ang kanyang anak. Hindi siya pwedeng sumuko, hindi siya pwedeng maging biktima. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, iba na ang nakita niya sa salamin. Hindi na ang tahimik na asawa na puno ng takot. Nakita niya ang mga mata ni Agent Mara. Matatalim, puno ng determinasyon, isang mandirigma. Ito ang simula ng paglaban. Agad siyang nakipag-ugnayan kay Captain Ramirez. Ipinakita niya ang lahat ng ebidensya. Ang captain ay napailing. "This is bigger than we thought, Agent Mara. Pero may sapat na tayo, Captain, para pabagsakin siya." Liana's voice was steady. Kinumpleto nila ang plano. Ang mga testigo, ang mga ebidensya, ang timing, bawat galaw, pinag-aralan. Ang pulong ni Victor at Don Miguel ay magaganap sa susunod na araw. Iyon ang huling piraso. Nagring ang telepono ni Liana. Isang unknown number. "Hello?" Walang sumagot. Isang malalim na paghinga lang. Pagkatapos ay pinutol ang tawag. Pero bago pa man niya mailapag ang telepono, isang text message ang dumating. "Be careful. Don Miguel is not someone you can easily deal with. He knows and he watches." Kinabahan si Liana, pero hindi na siya umatras. Wala nang atrasan. Kinaumagahan isang official notice ang dumating sa kanyang email, isang public hearing. Regarding the corporate fraud and alleged money laundering activities of Alonso Logistics, Victor Alonso, Makati City Hall, tomorrow. Ito na, ang kanyang entablado, ang araw ng katotohanan. Ang bulwagan ng Makati City Hall ay puno ng tao, mga reporters, mga kamera, mga matataas na opisyal. At sa gitna, si Victor Alonso nakaupo sa kanyang upuan, may pilit na ngiti sa labi. Tila nagtatago sa likod ng kanyang kumpiyansa. Sa kanyang isip, kontrolado niya ang lahat. Ang kanyang tahimik na asawa ay nasa bahay, walang kaalam-alam. Sa likuran ng bulwagan, nakita ni Liana si Mika kasama ang kanyang tita Elena.
Nagtatago si Mika sa likod ng tiyahin niya. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba. Parang may nararamdaman siyang hindi tama. Isang hapdi ang dumaloy sa puso ni Liana. Pero kailangan niyang gawin ito para kay Mika. Next witness, please. Sabi ng presiding officer. Naramdaman ni Liana ang paghampas ng adrenaline sa kanyang mga ugat. Huminga siya ng malalim. Naglakad siya patungo sa witness stand. Bawat hakbang ay may bigat, may desisyon. Nang makita siya ni Victor, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang nangiti sa labi niya ay unti-unting nawala. Napalitan ng pagtataka, pagkatapos ay gulat. Ang kanyang mukha ay namutla. Please state your name for the record, sabi ng officer. Tumingin si Liana sa buong bulwagan. Ang mga kamera ay nakatutok sa kanya. Ang mga mata ni Victor ay matalim. Ang mga mata ni Mika ay nagtatanong. Liana Morales, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw, matatag, at puno ng awtoridad. At ako po si Agent Mara, mula sa Criminal Investigation and Detection Group. Isang bulong-bulungan ang kumalat sa buong bulwagan, mga flash ng kamera. Ang mga reporters ay nagmamadaling magsulat. Victor's jaw dropped. He looked like he'd seen a ghost. Miss Morales, as Agent Mara, can you please explain your involvement in this case? Hindi kailangan ng drama. Hindi kailangan ng personal na paghihiganti. Hayaan ang katotohanan ang magsalita. For years, Liana began, her voice unwavering. Victor Alonso used his logistics company as a front for a vast money laundering and human trafficking network. At ang mas malala pa po, ginamit niya ang sarili niyang asawa, si Liana Morales, bilang latyan para sa lahat ng kanyang krimen. Ipinresinta ni Liana ang lahat ng ebidensya, ang laptop, ang mga lumang papeles mula kay Alex, ang mga transactions sa Cayman Islands, ang mga video surveillance, ang mga tawag sa telepono ni Victor, ang Project Phoenix na nagpapakita ng kanyang mas malalim na koneksyon. Tiniyak niya na bawat salita ni Victor, bawat pirma, bawat detalye ng kanyang pagpapanggap ay may katibayan. Victor tried to interrupt. Kasinungalingan! She's lying! He roared, standing up abruptly. Silence! Sabi ng officer. Ngunit ang mga salita ni Victor ay walang kwenta. Ang katotohanan ay naroon. Maliwanag. Hindi matatawaran. Si Victor, ang makapangyarihang Victor, ay unti-unting bumagsak. Ang kanyang pagiging kumpiyansa ay nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlumo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lahat ng kanyang kapangyarihan ay naglaho sa harap ng lahat. Ang kanyang hiya ay nakalatag sa publiko. Sa gitna ng lahat, nagtama ang tingin ni Liana at Mika. Ang mga mata ni Mika, puno ng luha, ay unti-unting luminaw. Nakita niya ang kanyang ina. Hindi na isang anino, kundi isang liwanag. Isang liwanag na nagtatanggol sa kanya. Victor Alonzo, you are hereby placed under arrest. 2 pulis ang lumapit kay Victor. Sinubukan niyang lumaban, ngunit wala siyang lakas. Ikinasa ang posas. Ang dati mayabang na negosyante ay ngayon isa ng bilanggo. Ang kanyang pangalan, ang kanyang negosyo, ang kanyang reputasyon, lahat ay durog. Nang ilalabas si Victor sa bulwagan, huminto siya. Lumingon siya kay Liana. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at paghihiganti. Hindi pa tapos, Liana. Bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang sumpa. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos, Liana. Ang mga salitang yon ni Victor ay parang anino na sumusunod kay Liana sa mga sumunod na araw. Sa labas ng korte, sinalubong siya ng mga reporters, mga tanong, mga flash ng camera. Ang pangalan niya, na matagal nang tahimik, ay ngayon nasa lahat ng headline. Agent Mara unmasks husband. Wife turned agent exposes tycoon. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Mika. Ang bata ay tumakbo at niyakap siya ng mahigpit. Walang salita, walang tanong,
Isang mahigpit na yakap lang, ang init ng yakap ni Mika, ang tanging nagpagaan sa bigat na nararamdaman ni Liana. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Mika sa tabi niya, umiiyak si Liana ng tahimik. Hindi para kay Victor, kundi para sa sarili niya, para sa pamilya na hindi na mabubuo, para sa mga taong nasaktan, at para kay Mika na napilitang makita ang bahagi ng mundo ng mga matatanda. Isang linggo ang lumipas, maraming usapan, may mga pumupuri, may mga naninira. Bayani si Liana, pero niloko niya ang asawa niya. Ngunit sa loob ng CIDG, siya ay isang hero. Ang kanyang mga kasamahan ay nagbigay ng suporta. Good job, Agent Mara. Isang hapon, naupo si Liana sa harap ni Mika. Kailangan nilang mag-usap. Mika, anak, Liana began, her voice soft. May gusto akong ipaliwanag sa'yo. Ikinuwento niya ang lahat sa paraang maiintindihan ng isang 9 gulang. Tungkol sa mga maling ginawa ni Papa, tungkol sa pagiging pulis niya, tungkol sa pagtatanggol niya kay Mika. Tinitigan lang siya ni Mika. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa sa bawat emosyon sa mukha ng kanyang ina. Walang paghuhusga, walang galit. Pagkatapos ay, "Mama," Mika whispered, her voice full of tenderness. "Hindi mo naman po ako pinabayaan. Pinrotektahan mo lang po ako." Niyakap ni Liana si Mika ng mahigpit. Ito ang kanyang golden moment. Ang mga salitang yon, ang pag-unawa ng kanyang anak, ang init ng yakap na yon. Ito ang tunay na premyo. Hindi ang pagkilala ng publiko, hindi ang pagbagsak ni Victor, kundi ang pag-ibig at pag-unawa ng kanyang anak. Matapos ang kaso, nagdesisyon si Liana na lumipat ng trabaho. Mananatili siya sa serbisyo, ngunit sa ibang departamento, mas malayo sa direktang operasyon para mas may oras siya kay Mika. Binenta niya ang malaking bahay sa Antipolo. Hindi na ito tahanan para sa kanila. Isang araw, habang abala si Liana sa pag-aayos ng mga gamit sa bago nilang apartment, isang mas maliit, ngunit mas maliwanag, at mas mainit na lugar sa isang tahimik na lugar sa Quezon City, nagring ang kanyang telepono. Isang unknown number. Nag-alinlangan si Liana, pero sinagot niya. "Hello?" Walang sumagot. Isang malalim, mahabang paghinga lang. Pagkatapos ay biglang pinutol ang tawag. Nanlamig si Liana. Sino yon? Si Victor? O si Don Miguel? Ang paalala sa banta ni Victor ay muling sumagi sa isip niya. Kinagabihan, matapos patulugin si Mika, lumapit si Liana sa bintana ng bago nilang apartment. Binuksan niya. Pumasok ang sariwang hangin at ang ilaw ng buwan. Ang tanawin ay simple, mga ilaw mula sa kalapit na bahay, mga bituin sa langit, simple, payapa. Pero nang lumingon siya, pakiramdam niya'y may nakatayo sa kabilang kalye. Isang anino sa ilalim ng poste ng ilaw, isang figura na nakatingin sa direksyon ng kanyang apartment. Mabilis itong naglaho nang kumurap siya. Binaliwala niya. Siguro guni-guni lang. Ang pagod at ang matinding emosyon. Pero ang kanyang puso muling bumilis ang tibok. Hindi pa tapos. Ang mga salita ni Victor, ang paghinga sa telepono, ang anino sa dilim, ang laban ni Liana para sa tunay na kapayapaan ay simula pa lang. Ilang taon ang lumipas. Ang maliit na apartment sa Quezon City ay naging tahanan na puno ng tawa at liwanag. Hindi na ito ang lugar kung saan may takot na nakatago sa bawat sulok. Si Liana Morales ay hindi na ang tahimik na asawa na nakakulong sa isang ginintuang hawla. Siya si Major Liana Morales, isang kinikilalang opisyal sa CIDG na nakatutok sa financial crimes. Ang kanyang trabaho ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at kahulugan. Si Mika, ngayon ay isang matalinong teenager, ay lumaki ng malusog at may tiwala sa sarili. Hindi na siya ang batang may lungkot sa mga mata. Sa bawat achievement ni Mika, ang ngiti ni Liana ay totoo, hindi na pilit. Ang litrato ni Victor ay wala na sa bahay. Ang kanyang alaala ay tila isang lumang sugat na naghilom na.
May peklat, oo, ngunit hindi na masakit. Hindi nakalimutan ni Liana ang lahat ng nangyari. Imposible iyon, ngunit pinili niyang magpatawad. Hindi para kay Victor, kundi para sa kanyang sarili at kay Mika. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa kasalanan. Nangangahulugan ito na hindi nahahayaan ang galit at puot na sirain ang kanyang kinabukasan. Ang buhay ay masyadong mahalaga para gugulin sa paghihiganti. Ang anino ng Don Miguel at ang banta ni Victor ay nawala sa paglipas ng panahon. Sa isang malawakang operasyon ng CIDG na pinangunahan ni Liana, si Don Miguel at ang kanyang buong sindikato ay tuluyang nabuwag. Ang katarungan ay nananaig. Isang hapon, habang naglalakad si Liana at Mika sa baybayin, tinamaan sila ng huling sinag ng araw. Ang dagat ay tahimik, ang hangin ay sariwa. Si Mika, nakasandal sa balikat ni Liana, ay nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang mga pangarap. Mama, gusto ko pong maging lawyer para ipagtanggol ang mga taong biktima. Tulad mo po, Mika said, her voice full of determination. Ngumiti si Liana, ang kanyang puso ay puno. Iyon ang gusto ko, anak, maging matapang, maging tapat sa sarili mo, at huwag na huwag kang mananahimik kung may nakikita kang mali. Ang mga salita ay simple, ngunit puno ng bigat ng kanilang pinagdaanan. Nahanap ni Liana ang kanyang kapayapaan, hindi sa karangyaan, hindi sa isang komplikadong pag-ibig, kundi sa pagiging totoo sa kanyang sarili, sa pagtatanggol sa kanyang anak, at sa paglingkod sa katarungan. Ang kanyang buhay ay isang testamento na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kung gaano kakahigpit humawak, kundi sa kung gaano kakatapang bumitaw sa mga nakakasakit at sa kung gaano kakasidhi lumaban para sa mga mahal mo at sa mga pinaniniwalaan mo. Hindi siya tahimik na asawa. Siya ang boses ng pagmamahal. At sa bawat tinig ng pagmamahal, nagtatapos ang ating kwento ng ang boses ng pagmamahal. Maraming salamat sa paglalakbay na ito, mga minamahal naming tagapakinig. Sa bawat kabanata, sa bawat luha, sa bawat ngiti, kasama ko kayo sa pagtuklas sa kwento ni Liana. Hindi madali isulat ang kwentong ito. Maraming gabing napuno ng pag-iisip, lalo na sa mga eksena ni Liana na nag-iisa at nasasaktan. Ramdam ko ang kanyang hapdi, ang kanyang hiya, ang kanyang pangungulila. Parang bawat salita ay galing sa puso, hindi lang sa isip. Ang pinakamahirap ay ang paghahanap ng lakas sa gitna ng matinding pagsubok, ang pagpili sa katotohanan kahit masakit. Ang kwentong ito ay isang munting alaala, isang butil ng inspirasyon mula sa mga kwento ng buhay na aking narinig at nasaksihan, mga kwento ng pag-ibig na sinusubok at ng mga ina na handang gawin ang lahat para sa kanilang mga anak. Sana, sa bawat pahina ay natagpuan ninyo ang isang liwanag, isang pag-asa na kahit gaano kalalim ang sugat, mayroong pagpapatawad, na ang pag-ibig ay may iba't ibang anyo, at ang pinakamalalim ay ang pagmamahal na lumalaban para sa katotohanan at katarungan. Parang isang maliit na kandila sa dilim, ang kwento ni Liana ay nagbibigay liwanag sa pag-asang may hustisya, at ang bawat isa sa atin ay may tinig na dapat marinig. Ngunit sa dulo ng lahat ng ito, may tanong akong nais ibalik sa inyo, mga mahal kong tagapakinig. Matapos ang lahat ng hapdi at pagtataksil, kaya mo bang magpatawad tulad ni Liana? Kaya mo pa bang umasa at magmahal muli? Ang inyong mga saloobin ay mahalaga. Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Huwag din nating kalimutan i-like at i-share ang kwentong ito para mas marami pa ang maabot ng boses ng pagmamahal. Maraming salamat muli at hanggang sa muling paglalakbay ng puso. Ang boses ng pagmamahal, ang lihim ni Agent Mara Kwentong Puso, si Narrator Clara.